Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Hahabol tayo. June 14 to 20. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Ang dami namang lumabas. Kung naman na sa'yo, itapon ang hindi naman sa'yo. Kung gusto mo ng personal reading, sa mga nagpa-personal reading, marami ding salamat. Kung gusto mo na personal reading, is mag-direct connect ka na sa aking Facebook Messenger. Content address numbers mo. Lalagay ko na lang dyan sa screen. Ano ba yan? Lalagay ko dyan sa screen kung ano yung original kasi para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. Okay, Sagittarius. June 14 to 20. Your angels numbers. Ano ba to? Okay, unahin muna natin to ha. Okay, meron kang Turkey, Sagittarius. Guys, someone is behaving stupidly. At sa tingin ko alam mo kung sino siya. Pwedeng mas matanda to sa'yo. Pwedeng naando sa point na yon, or pwedeng mas bata sa'yo. Basta, alam ko na alam mo kung sino siya. Ayan, magkakaroon ng mga ganong situation. Siguro siya sa distraction, ano. Kung titingnan ko nga ito, well, babae, lalaki. Kasi, ang tingin ko sa kanya, no, kung sino man siya, medyo, kung titingnan mo si Turkey, may ba kayo, ano, o baka may makakilala ka mga Turko, something, no? Kung bakit ko nasabing matanda, kasi andito si Old. Para sa akin si Old kasi is matanda, no? Nandito sa point na yun. And a good advice from a wise person. Makaka-receive ka ng advice na magagalang ito sa taong mas ahead sa'yo, mas may edad sa'yo, ganyan. Pwedeng papayuhan ka niya related kay Turkey, o kaya ikaw yung magbibigay ng payo. Tapos hindi niya ma-accept. Pwedeng na doon sa point na yun, no? Halimbawa, itong tao na to, matanda man siya or bata, pwedeng bibigyan mo siya ng advice, pero hindi niya accept yung advice mo. Pwedeng na doon sa point na yun, ano? Sa iba, sa inyo. And we have the coin, money will coming to you. Congratulations, dahil may darating na kaperahan. Pwede rin kasi when it comes sa coin, kasi Turkey, pwedeng mga inggit ito, no? Inggit, ganyan, mga ayaw ka nilang mag-success, ganyan, konting, kumbaga may blessing lang na dumating sa'yo, medyo nangingit-ngit na sila, yung mga ganong sitwasyon, ano, sa iba, sa inyo. And you will receive a gift. Kung ano man yung blessing na to, you will receive a gift, malaki man o maliit, congratulations, or maybe ikaw yung magbibigay ng gift. Magkakaroon ng increase when it comes sa material wealth. Sa iba naman sa inyo is into your spiritual growth. Mas mag-enlighten yung instinct mo, intuition mo, yung gut feeling mo, yung mga ganang sitwasyon. May mga isda ba kayo? Ibon, yon, manok. Okay, butterfly, a change for a better. May mga sitwasyon sa iyo na siguro magkakaroon ka ng changes. Siguro sa iba sa inyo is pananaw sa kinabukasan, ganyan. Or may mga bagay na you need to change, ganyan, para for a better. Or sa iba sa inyo is magkakaroon ng pagbabago, transition, or transformation in some aspect of your life. There's a beautiful things happen sa iyo kasi ito flower ito, tapos may growth dito, no, kasi may dahon siya. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng growth. Is more on pagbabago ito, no, na magaganap o mangyayari sa iyo. O may mga bagay ka na babaguhin maybe sa iba sa inyo, no. Ay, may matanda nga. Sabi ko sa'yo, may matanda eh. O, older woman, no. Dealing or relationship with an older woman. Pwedeng itong tao na to, kasi of the advice, pwedeng siya yung magbibigyan advice sa'yo, or siya yung Turkey, no? Na medyo may pagka hindi maganda yung attitude, di ba? Sa ganun. Or maybe, ikaw ito, no? Sa iba sa inyo. Baka yung iba sa inyo, nalolosyang ka na, di ba? Naku naman, wag naman po sana, no? At medyo alagaan nyo yung sarili nyo, no? Siyempre, lalo na pag babae kayo. Sa mga lalaki kasi, ang nagbabago lang na naman talaga sa kanila is yung tiyan nila. Alam mo yun?
Well, sa babae kasi overall ano, 'pag nagbago talaga 'no. Sa lalaki mas nagiging ano lang sa kanila talaga. Kaya kayo din mga lalaki, ingat din kayo ha, kasi there's a transformation happen. Kung titignan mo dito 'di ba, baka mamaya because of the love life, nakakalimutan mo na yung sarili mo, hindi mo na nafo-fokusan yung sarili mo. Ay naku, a big transformation 'to ha. Yeah, mag-ingat pa rin kayo when it comes sa inyong sarili, 'no. Okey naman yung ano, siyempre mas maganda pa rin yung magkaroon ka ng self-care 'no, sa iba. Or maybe this person is ang makakatulong sa'yo to transform something into your life. Puwedeng karelasyon mo siya o kaya same age kayo o kaya is mas ahead lang siya sa'yo ng mga ilang ilang edad lang, puwedeng nando'n sa point na yun. Puwede siya yung makakatulong sa'yo para magkaroon ng transformation or they give you an advice for something ano, sa iba sa inyo. Puwedeng kapatid mo, 'di ba, puwedeng tita mo, puwedeng nanay mo, puwedeng magulang mo, yung mga gano'ng sitwasyon. And ay, parting of the way in either romance and a business. O may broken rings ka, no? Ibig sabihin, may tao na magkakaroon ng mga pangako na hindi matutupad. Maybe ikaw ito, or maybe someone who's connected sa'yo. Pwede rin naman na may tao na walang isang salita. Pwedeng itong babae na to, or itong si Turkey. No? Pwedeng iba sa inyo is related ito sa trabaho or sa pera. No? Sa iba sa inyo is maaring ito is related to a relationship kasi meron tayong rabbit. It comes to SEX, no? Nahandun yung point na merong too much concern when it comes to SEX. Kumbaga, mas mahalaga sa kanya ito, pera at SEX. Pwede rin nahandun sa point na siya yung gumagawa ng hindi magandang sitwasyon, no? Or kung ano man siya, ipasok mo lala yung sarili mo dito, no? Sa iba sa inyo. And then when it comes to dito sa ring na to, handun din yung point na maaring someone na magkakaroon ng mga distance or may mga pag-iwas o paglayo, no, na magaganap o mangyayari, or ikaw ito or siya ito, kung sino man itong tao na to, no, na dun sa point na yon, mga promises broken, mga kaya maingat na lang din kayo no pagdating sa mga pag-uutang o pagbibigay ng pera niyo naman yun, hindi ko naman kayo iyaano kasi kayo naman na magde-decide. Pero kasi we have the butterfly, ibig sabihin may mga bagay na kailangan mong baguhin. Siguro when it comes sa sarili mo, mas more kang magkaroon ng matatag na sitwasyon. You need to commit yourself to transform. Halimbawa, hindi na ako gaano maggagastos, mag-iipon ako ng pera, think to the future, o kaya is mas i-control and balancing ko na yung sitwasyon, yung mga ganong sitwasyon, no? And be more on matured, no? When it comes to an older woman. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Be open-minded, be more on maturity is needed, ang sinasabi rin dito. Kasi hindi lahat is makukuha mo kaagad. Ibig sabihin, may mga processing situation o may pagpaprogress na dapat gawin or gagawin mo this time sa iba sa inyo para mas mabuo mo yung sitwasyon na ito. Sa iba sa inyo, andito yung point of mga unresolved situation, mga tension na hindi nare-resolbahan, no? Merong mga ganong sitwasyon ka. So, mga unfinished business ito, no, sa iba. And meron kang elephant. Baka makita ka ng elephant, butterfly, flower, ganyan. O sige, ito pagbabago to, no? Kung tingnan mo, pagbabago. Alam mo yung mga plano, with the broken rings, mga plano na hindi na pursue, mga ganyan, mga plano na napapagpaliban, mga delay, mga ganong sitwasyon ang nakikita ko dito, no, sa iba sa inyo. Pwedeng nagkakaroon mga pagbabago-bagong isip o kaya pagpapaliban na gagawin, mga ganon. And meron kang elephant, a long journey, either physical, mental, will leave you wiser at the end. May mga pagsubok ka talaga na magaganap o mangyayari sa iyo, no? Sa iba sa'yo. Well, noon pa man, sa nakita ko dito, kung titignan ko si broken ring tsaka si elephant, kasi nakatingin si elephant doon, ibig sabihin, may mga tension na hindi pa talaga totally resolved, no? Sa sitwasyon na ito. And then, magpapatuloy ito no? Sa nakikita ko magpapatuloy siya. Pero, kailangan mong maging matatag sa sitwasyon sa nakita ko.
Kumbaga, hindi man ito yung sitwasyon na 'to, may mga sitwasyon na nangyari noon na magpapatuloy siya na puwedeng maganap muli ngayon, sa mga susunod na araw, linggo, buwan o taon, ano. Kaya yun yung makapagbibigay sa'yo to be more on wiser and stronger sa sarili mo. Pero siyempre kailangan mong maging matatag, huwag kang mapanghihinaan ng lakas ng loob and focus 'no, para hindi ka maging broken ring din sa iba sa inyo. Takpan natin 'to si broken ring. Basta mag-ingat na lang din kayo 'no. And we have the June. Uy, June na nga, eh. Okay, June, when it comes to June, maaaring may kakilala ka na June ang kanyang birthday, ganyan. And then also with the 6 minutes, 6 hours, 6 days, 6 weeks, 6 months, or by June maybe, or before ending of this year, or by the January, pwedeng nandun sa point na yun, changes is coming, no? Handito yung point na iyon. So, nakita ko dito. Also, may blessing, no? Kasi tingnan mo si hand niya, nakaganon, di ba? Parang nagbibigay siya ng ano. Pagdating dito sa sitwasyon is there's a changes happen into your life. May blessing na parating sa iyo kasi this is a flower. No, may mga blessing na darating sa iyo this time, and syempre, 'di ba? Grab it and claim it talaga, no? Yan, handito rin yung point na you are very protected when it comes to your guidance or mga angels mo, no? May angels na nagbabantay sa iyo. Andun din yung point sa iba naman sa inyo is you need to protect yourself din, ano, sa iba sa inyo. Sa nakikita ko dito. Or may tao ka na gusto mong protektahan. Or maybe, kasi nandito si older woman, you know, someone want to protect you. Pwedeng karelasyon mo, pwedeng magulang mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng a person who's connected sa'yo, karelasyon mo, ganyan. Yun, babae man siya o lalaki, yun na nakikita ko dito. Minsan pag nakakita kayo ng mga ano, feather, tapos wala namang ibon or something, maybe nandun yung point of the sign na your angel is beside you, no? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga blessing in disguise happening to your life. Siguro sa iba sa inyo, may noon pa, kasi of the elephant, may blessing in disguise na nangyayari sa inyo. Hindi ko lang alam sa iba sa inyo kung nai-ignore nyo siya or hindi nyo siya napapansin. May ganong nangyari. Halimbawa, in the past, may mga naganap o nangyari na hindi nagtuloy-tuloy kasi you have the broken ring. Diba? Ibig sabihin, blessing in disguise yun kasi hindi pa yung time na yon na dapat niya ibigay sa iyo ni universe o ng guide mo. No? Kasi may mga bagay pa na kailangang unahin. Pwedeng na sa point. And then this time, ibibigay niya sa iyo yun. Yung naudlot na sitwasyon na yun. Yun yung mga example, ha. And also, marami ibig sabihin kasi na blessing in disguise. Halimbawa, blessing in disguise also is sasakay ka sana ng bus pero hindi ka nakasakay. Blessing in disguise kasi pwedeng yung bus na sasakay mo sana is mas malilate siya o kaya is wag naman sana accident or may hold upper, 'di ba? Blessing in disguise hindi ka nakasakay doon kasi they protect you, 'di ba? Pinoprotektahan ka ng guide mo. Mga ganong sitwasyon, ano? Kaya yung iba sa inyo may mga naudlot in the past na situation na blessing in disguise yun dahil ngayon niya ibibigay sa iyo yun, yung kahilingan na yun. Ano, congratulations. And we have the new job and career sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, handun yung point na marami ka talagang pinagdaanan o marami ka pinagdaanan na hirap, ano, kasi distapin eh. Marami kang pinaghirapan na hirap na sitwasyon sa buhay mo. But still, there's a new beginning happen into your life. Pwede rin na handun yung point, mga new idea, new happening, new job, or new career ka na ginagawa. Marami ibig sabihin kasi ng career, diba? Hindi lang naman siya sa job. Halimbawa, career mo dati is mahilig ka magsulse. Sulse ba tawag doon? Manahe, mahilig ka ng ganito, ganyan. Eh ngayon, mag-change ka ng career mo, homie ka nanay ka na, di ba? Homie ka tatay. So, kung ano man yan, kung ano mga career, or pwede yung mga new job, new opportunity na darating sa iyo, no?
Yan, kasi may blessing na darating sa iyo. Marami to. Okay, pwede nakakita ka ng mga repeating numbers or connected sa iyo yung number na ito, ibig sabihin your guide or yung angels mo is try to connect dahil may gusto siyang message na ipahiwatig sa iyo. 10 is the completion, 211 21, 12, 15, 15, and tama pa raw siya, 12 and 4. Oy, merong mga sitwasyon na you need to try to control and balance sa iba sa inyo. Mag-ingat ka na lang din kasi we have also the junior angels is you need to pay attention talaga when it comes to mga red flag, mga repeating numbers, by the song, o kaya sa mga may tao ipapadala sa iyo sa universe to give that sign, pwedeng nga, huwag kang mag-i-ignore and to your intuition and listen to your inner voice kasi there's a warning situation ako na nakikita pagdating sa iyo. May mga pag-uusapan related to na authority, no? Pwede may mga papers and documents ako na nakikita sa iyo, and then also changes then is coming, kasi yan dito rin si butterfly. And the new beginning and mga plano na nakikita ko. Also, we have the big break na magaganap o mangyayari sa iyo. May mga movement, may mga goal na magpapatuloy ka doon sa nakikita ko dito or sa iba sa inyo is you need to keep moving doon sa sitwasyon kasi we have it's up to you. And sa iba naman sa inyo, there's an achievement na nakikita ko sa inyo. Kasi also we have the 15-15. Ibig sabihin, magkakaroon sa iyo sa iba sa inyo, this an innovation, leveling up, or magkakaroon ka ng stepping up in some aspect of your life, nandun sa point na iyon. May mga good fortune, at sa iba sa inyo is nandito yung point na you need to align yourself kasi you have the broken ring din. Yung kailangan mo i-align yung sarili mo sa sitwasyon. Kung tinawa pa raw pala siya, it's up to you, it's up to you. May unconditional love ka rin. Tulad na sabi ko kanina, something need to progress. Hindi yung moving forward or may mga bagay na need to forward. Pay close attention sa mga tao sa buhay mo, sa paligid mo, ganyan, sa physical health mo, huwag mo papabayaan, mag-focus ka, there's something wrong o sa paligid mo o kaya sa kapatid mo, sa karelasyon mo, pay attention ka dyan, And syempre, huwag ka mag-freak out kasi may mga warning na magaganap o mangyayari sa iyo. And you need to be very careful din. Yan. And basta may mga issue akong nakikita na darating sa iyo. Kung magkakaroon ka ng mga communication, kasi you have the broken ring, kung magkakaroon ka ng mga communication, pakinggan mong maigi, alamin mong maigi, siyasatin mong maigi, papers and documents man yan, o pakikipag-usap, para wala ring messy, na maganap o mangyari sa iyo. And syempre, kailangan mo rin magkaroon ng healthy boundaries, in some aspect of your life. Sa lahat. And we have the 1 of 10 is the completion happen. The ending and the beginning, pero it's up to you kasi nakalagay, moderation, patient. Siguro mas magiging mahaba yung pasensya mo this time, mas kinakailangan. And also, we have the flow. Siguro susunod ka sa agos ng buhay. Clarity, joy, movement, self-realization. Magkakaroon mga self-realization. We have the 10 and also the completion also is the new horizon happening to your life. May mga bagay o sitwasyon din ako na nakita sa iba. Siguro may mga hihintayin kayo or may mga bagay na sa iba naman is hindi nyo alam kung mag-move forward kayo, kaliwa o kanan o diretso, na handun sa point na yun, And taking action, unconditional life. It's time to put those long cherished ideas into action. Ayun na nga, sinabi ko na nga. You will soon come into contact with the appropriate, bulol si ate, individual circumstances and resources. Magkakaroon ng communication, eventually, you will experience joy as well as a brand new opportunities. Trust in the process. May opportunities na darating sa iyo. This a blessing, di ba? Sabi ko sa iyo kanina, yan, baka ito yon or mga opportunity or ideas na magaganap o mangyayari sa iyo. Grab it and claim it mo yun. Kasi blessing yun. Sagittarius.
Alam mo, maganda yung card mo. Kasi, unti-unti na siyang magkakaroon ng pagbabago, no, Sagittarius. As in, something happen, changes when it comes sa sarili mo. Ayun na pala, lumabas na. Okay. Di ba? Unang-una pa lang. Okay, meron kang family, magkakaroon ng mga union, getting together, communication when it comes sa yung kapamilya o karelasyon. Ano, there's an stability happen into your life. Also, this is a new beginning happen, sa iba sa inyo. Magkakaroon ng mga bonding situation, maaari may mga lalabas, union, going out situation, may mga isi-celebrate, pwedeng nando sa point na yun, diba? And mga success and prosperity ito, mga harmony, yan, pagkakaisa. No, you will enjoy the fruit of your labor and success pagdating dito sa sitwasyon na ito. And also, iba sa inyo is makakaramdam ka na you're feeling welcome or you're feeling comfortable sa taong makakausap mo. Sa iba sa inyo na dun sa point na yun kasi of the relaxation is pwede rin na nasa bahay lang din kayo sa iba sa inyo or pwedeng wala kang trabaho or sa bahay talaga yung trabaho mo or pwedeng mas relax ka sa bahay mo, no, na mas gusto mo. No, pwede na kasi is also iba dito is moving home, no? Pwede may mga pag-uusapan related to a moving home, bibili ng bahay, mag-change for a while ng tirahan, mga ganong sitwasyon, or may mga pag-uusapan related to family, house, or tirahan, kung ano man yan, no? Sa iba sa inyo. Yan. And merong evidence. Okay. Sa iba naman sa inyo is may taong nagmamadyag sa iyo, Sagittarius, Pwedeng itong taon na to is kilala mo na talaga siya. Kumbaga may connected na talaga sa iyo. Or maybe ikaw ito sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may tao na naghahanap ng ebidensya, hinahanapan ka ng butas, naghahanap ng proof, or someone's investigate pagdating sa iyo, no? Or ikaw ito sa kanya. Parang nag-i-spy something, parang pwede rin siya dun sa point na yun, Yan, ako nakikita sa iyo. Kaya ingat-ingat din kayo, no? Pwede din kasi na nagtatanong-tanong siya sa mga kilala mo, di ba? Alam mo, spy kids, mga ganyan, o kaya kung ano ebidensya ano bang meron sa iyo at hinahanapan ka ng, well, pwede rin kasi ito sa kasamaan sa trabaho, no? Yung parang kumakatingin sa iyo, akala mong may naghahanap ng kapintasan, ano yung mga ganun sitwasyon, naghahanap ng mali mo, kaya ingat ka na lang din sa mga taong nasa paligid mo, no? Hinahanap ka ng butas, hinahanap ka ng mali. Akala mo naman sino silang kaperpekto sa buhay, di ba? Yun yung mga tao na may mga insecurity, mga ganyan. Or maybe, ikaw, when it comes to a relationship, pwede yung karelasyon mo, hinahanapan mo talaga siya ng butas, baka mamaya nang bababae na siya, nang lalaki na siya, pwedeng nahandoon sa point na yon. So, iba sa inyo, family related siya, no, sa nakikita ko dito. Pwede na doon sa point na yan. Baka magkakaroon ng mga kapintasan na sitwasyon, sa iba sa inyo. And we have the stop. Magkakaroon, there's a stagnant situation happen into your life. Kaya dito pala si broken ring, Yan, ibig sabihin, kung na-stagnant ka na in the past, may mga stagnant situation pa rin this time. Pero sabi dito, we have the butterfly kasi, is kailangan mo ng maturity this time to change for a better, no? Ang sinasabi dito. Sa iba sa inyo is nandito yung point na may mga bagay ka na maaring ipagpapaliban mo or i-delay mo. Pwedeng nahando sa point na yon. Or maybe may mga bagay na kailangan mo nang tapusin, stop. Or maybe take a pause, parang nando sa point na yon. Or kinakailangan mo mag-take a break. Or maybe sa iba sa inyo, you are on holiday, resting time, vacation, pwedeng nando sa point na yon. Or kung kinakailangan, kailangan mo na mag-stop. Or maybe, sa iba is mayroon kang tao, pwedeng kapamilya, or karelasyon who's connected sa'yo, basta committed sa'yo, na parang gusto kanyang patigilin or stop doing this, ganito, or ikaw ito sa kanya. Pwede na doon sa, halimbawa,
Alam mo, karelasyon mo, anak mo, kapamilya mo, oh, wag ka naman palaging alis na lang. Pwede bang mamahinga ka muna sa bahay, ganyan, 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 ganyan. Pwedeng nando sa point yun, pwede magkakaroon ng mga paghihigpit na sitwasyon, di ba? Andoon sa point na yun. Sa iba dito, medyo hindi kasi maganda, no? Parang nahandoon yung, um, pwede rin kasi na may tao na maglalaylo pagdating sa'yo for a while. For a while lang 'to 'no, kasi parang alam mo yung point na kasi naghahanap siya ng butas pagdating sa'yo, puwedeng nando'n sa point or or nagpaplano siya na for something, 'di ba, pagdating sa iyo. Kaya medyo magiging calm dahil merong tao na may balak na gawin sa'yo na hindi maganda, puwedeng nando'n kasi we have the evidence, kaya mag-ingat ka pa rin sa paligid mo 'no. Huwag ka naman yung bawat naglalakad ka at parang para kang ano, tingin ng tingin, ako baka may nagmamadyag sa huwag naman yung gano'n, yung be relax lang siyempre, 'di ba? Pero kung may mga bagay na kailangan ng i-stop sa sarili mo, i-stop mo na. Kung sa tingin mo is not working to you anymore, sa tingin mo hindi ka magiging good do'n, ganyan, you need to stop it. Or kung sa iba sa inyo, kung medyo pagod kayo, ganyan, siyempre magpahinga din kayo 'pag may time, 'di ba? Sa iba sa inyo puwedeng na do'n sa point na, yun nga tulad ng sabi ko delay sa nakita ko dito or sana naman lahat kayo may trabaho, 'di ba? Yun ang nakikita ko dito or puwedeng, ah, merong pagod din ano sa iba sa inyo or puwedeng may pagbabawalan ka na tao. Okey, meron kang merit making, yung iba dito may dinadasal ano, yan. Siguro siyempre natural naman sa atin yun, dinadasal natin na maging happy ang family natin, maging good life, maging stable, 'no? O kaya magkaroon ng mga pagkakaisa, 'no? Dahil dito sa sitwasyon mo, may mga tao na hindi ka gusto or may mga taong insecure o kaya may mga tao or may tao na may enemies kumbaga, nandun sa point na yun ano, sa nakikita ko sa'yo dito. Andito rin yung point na maaaring may tao na magbibigay sa'yo ng kabaitan sa'yo 'no, sa nakikita ko sa'yo dito. Sa iba naman dito is kukuhanin niya yung loob mo. Yan, ingat ka na lang din 'no. Ikaw rin kasi masyado kang mabait, eh, 'no. Sabi gano'n, eh, "Ate gusto mo ba akong maging masama?" Hindi naman. Masyado ka lang mabait kaya minsan huwag kayo masyadong ma-o-overwhelm 'no. Kasi the more na ma-o-overwhelm kayo, hindi niyo alam na kinukuha lang pala yung loob niyo. Hindi niyo alam na may naghahanap lang pala siya ng proof sa'yo, 'di ba? Tas para makuha niya yung loob mo tapos there's something happen na masama na pala yung gagawin niya sa'yo. Kaya you need to stop it, no, na ma-overwhelm masyado, baka hindi ka makapag-isip ng maigi, 'di ba? Okay lang maging mabait. Hindi ko naman sinasabi na ano, basta wag ka pa ring ma-overwhelm masyado, okay? Sa iba sa inyo. Yan, maaaring nando'n sa point na may taong magbabait-baitan kasi sa'yo, no, sa nakikita ko sa ito. But still, may tao na magbibigay sa'yo ng advice and then yung pagbibigay ng pagmamahal sa'yo, yan, makakakuha ka ng mga parang may gagawin kang sitwasyon sa buhay mo na makakamit mo siya, 'no? Pero may mga ano, may mga balakid 'no, dito sa sitwasyon mo sa nakikita ko dito. May mga hindi magiging masaya kumbaga. Uy, may Galileo, Galileo, we have the loss. Maraming ibig sabihin when it comes to a loss, 'no? Puwedeng loss of hope, loss of money, loss of someone, loss of pet, loss of valuable things, loss of something, basta may loss, 'no? Dito may mga kalungkutan ako na nakikita na mararamdaman mo daw or may mga unexpected blow up emotions happen, puwedeng mga emotional pain, puwedeng disappointment, 'di ba? Or maybe nandun yung point na may taong hihingi sa'yo ng tulong dahil may pangangailangan siya. Puwedeng nandun sa point na or puwedeng ikaw ito 'no, sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may mga um, kalungkutan, eh. It's more on kalungkutan, depression, separation, mga ganyan, or feeling hopeless, mga ganyan. Ako na nakikita sa'yo. Mga pagdating dito sa situation mo kasi medyo merong
tao na madadamage yung pride niya. Hindi ko alam kung mataas ba ego niya o ma-pride lang ba siya. Tapos, pwedeng hindi niya matatanggap yung mga nagaganap o nangyayari sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yun or ikaw ito sa kanya. Yun. Basta there's a loss, may kalungkutan. May dilim kasi to no? Yun ang nakikita ko sa'yo. Also, the butterfly kasi is the loss is also the ending and the beginning din kasi itong sitwasyon mo, no? Ibig sabihin is, mangyayari yung sitwasyon kasi may kailangang buksan na pintuan. Mga ganong sitwasyon. No? Huwag ka lang mag-focus dito. Kung ano man ito, pwedeng this is also the past kasi meron tayong elephant sa iba sa inyo. Or you need to stop something into your life kasi pwedeng mag-messy yun, pwedeng mag-loss yun. Sa pera man yan, sa relasyon man yan, sa mga bagay, no, sa mga bagay na labis-labis, kumbaga, na doon sa point na yun. Kaya mag-ingat pa rin kayo, no, sa nakikita ko sa iba, sa inyo. And, pwede nasa iba sa inyo, isang dito talaga yung ano, no, relaxation mood or magkakaroon ka ng mga, siguro, may mga time na mapapagod ka talaga, ganyan, gusto mo ng lazy days mo, gusto mo na ng alone time, pwedeng nando sa point na yun, sa iba sa inyo. Yun na nakita ko. Or baka naman, kung titingnan ko si Los, panghihinayang din kasi ito, no? May mga bagay na pwedeng panghihinayangan mo. Pwedeng nahando sa point na yun. Or may tao na hihingi sa'yo ng tulong. Parang alam mo yun na, alam mo yung point na nangangapa or nakikiramdam. Tapos bigla siyang pupunta sa'yo. Parang nando sa point na yun. Yun na nakikita ko ha, pagtulong o hingi na siya ng tulong sa'yo. We have the 13, 64, 12, 55, and 46. Pwede connected sa yung number na yan. Or this is your lucky number. Also, we have the 69, ano. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Basta, something need to stop, ha? Arigato namaste. God bless.